Welcome back to Kushida Serie Episode 3! First of all. Parang ano yun? Yan, bulok-bulok na. Ano lang? Ano lang? Siyempre, ano lang na measurement. Kahit ano lang. Parang... Wait, ano to? Nalaglag! Welcome to my Kusina Serie! Let's go! It's a takeover kasi this is a baking episode and we are making sobrang hirap, sobrang komplikado, wala pa nakakagawa ever. Banana bread! Kasi meron tayong mga overripe na banana. So let's go! Unahin na natin ang mga dry ingredients. First of all, ang 1 cup na wheat flour. Wheat yung ginagamit ko. May ano siya, parang may additional na ano sa texture, kaya mas bet ko siya. Sabi nila ay mas healthy din, but I'm not sure. That's 3/4 cup ng sugar. Ano to, parang ito ay sakto lang sa tamis na gusto namin at mga trentahin. And 3/4. Tapos 1 teaspoon ng asin. Teaspoon, pero parang ano yun? 1 teaspoon ng baking soda. Naka-ano na siya, so lagyan na lang natin ang buo. Ayan, tapos mekus-mekus. So, pag na-mix na yan, sa next bowl naman ay pagsasamasamahin natin yung wet ingredient. Ito naman mga ano. Kapag mas ripe, mas matamis. Tsaka amoy nyo naman siya sa saging. Okay pa. Ayan, bulok-bulok na. Imamash lang natin. Itong recipe na to, syempre nakita ko lang naman to sa TikTok. Parang mas gusto ko na siya. Mas mash pa para wala masyado yung buo-buo. Yan. Bawas na ang kanyang mga buo-buong parts. I think pwede na yan. So, ihahalo na din natin yung isang egg. Isa lang egg ang kailangan. Yeah. Tapos, mayonnaise. 1/2 cup. Ng mayonnaise. And then, mix. Hanggang makita mong ano na sila. Well combined. Oh, ito pa palang ating vanilla extract. Pero ito, vanilla aroma. 1 teaspoon. Pangpabango rin. Di ba may nadadagdag siya sa lasa, pero parang more on sa amoy. Maputi siya dahil sa mayonnaise. Okay. Kailangan medyo naglilinis tayo. Ngayon, i-combine na natin yung ating mga dry ingredients. So, per batch yung pag-mix ko. Yan muna. Parang mas madali siya. Or mas ma-mix siya together ng ayos. Okay, next batch. Mga 3 lang ang aking batches. Pwede din pala kayong mag-add ng chocolate or nuts. Tapos, ang measurement, trinay ko last time, chocolate. Pero, ano lang. Siyempre, ano lang na measurement. Kahit ano lang. Parang feeling ko, depende sa inyo. ano lang. Wala na kayo maintindihan dito sa vlog na ito. Well, combined na siya. And ready na yan para i-bake. Wait, now we need Sheena's help. Dito ko na siya nilalagay. Parang mga pang ng loaf. Iyan. Nilagyan ko na pala ng baking paper para hindi siya sobrang kabit dun sa lagay. Hindi natin, sayang eh. Tada!
Wait, ano to? Ay, may eggshell. Ang hindi bakery. Skip ko talaga ako bakery. Sa outlet naman ako. And this is it! Hintay lang natin ma-preheat yung oven. So, dapat ay 180 degrees. Tapos, ito yung mode na ginagamit ko. Yung taas-baba. So, this mode. Tapos, i-ano lang muna natin. Preheat lang muna natin. And then, after 5 minutes, ilalagay natin siya for 55 minutes at 180 degree Celsius. Mainit na ating oven. Let's go! So na, pwede na siya. So, ito pa rin. 180 dahil pre-heat lang naman natin. Kailangan kong gawing 55 minutes. Ayan na! Ready na siya! Tingnan na natin! Oh! Ang usok! Init! Ready na siya! Look! Wow! Grabe, may paputok-putok pa. Pero, kailangan muna natin siyang i-rest para medyo lumamig. Tapos, ano pa, i-ref muna natin kasi mas masarap siya after ma-ref. Parang mas nagiging moist. So, let's wait pa. Basta pag hindi na siya mainit, i-ref na natin. G9. Yan, titikman na namin yung banana cake na binake ni Madam. Pero siya muna ang unang titikim. Ay, yung dulo. Sige, give it to me. Gusto ko yan eh, crispy. Oo, yung Crispy on the outside. Look! Kailangan honest ah. Honest review. Ayoko yung gumawa. Pero yan, honest ka rin. Okay, ninanam-nam. Sarap naman. Sarap. Kagaya namang ginagawa ko na dati. Sheesh. Okay, tingnan nga natin. Tingnan nyo yan, oh. Sabi. Moist. Masarap. Crispy. Lalaway na ako. Nalaglag! Sobrang limutin natin yan. Pwede pa natin yung kainin. Thank you so much for watching. Bye! Till our next Kusina Serie episode.